Benedict, anong detalye nitong natanggap na banta ng isang media sa Abra at ano ang susunod na hakbang na gagawin ng mga otoridad dito? Magandang tanghali, Bernard. Yun nga sa Presidential Task Force on Media Security ay naka-alerto sila ngayon nga nalalapit na ang halalan. Nakikipag-ugnayan na sina Undersecretary Joel Torres sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation para imbestigahan ang umano'y death threat na natanggap ng isang mamamahayag. Sinasabing isang reporter sa Abra ang nakatanggap ng banta sa kanyang buhay mula sa isang politiko matapos ang nangyaring shooting incident sa probinsya. Titingnan natin kung ano yung dahilan kung bakit nangyari yung insidente. Nabalitaan nyo naman na siguro yung threat against doon sa reporter ng DCRH. So ito ngayon ay ating tinitingnan, iniimbestigahan kung anong punot dulo doon sa pangyayaring yun. Sa inilabas namang pahayag ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mariin nilang kinondena ang ginawang pagbabanta ng isang nasa katungkulan sa gobyerno. Ayon sa KBP, hindi nila nararapat na pahintulutan ang ganitong marahas na gawain na wala namang maidudulot kundi mapahina at sindakin ang larangan ng pamamahayag. Sinabi pa ni Yusek Torres na ngayong taon ay mayroon na silang natanggap na 10 report nila sa media practitioner na nakaranas ng pagbabanta at maging online harassment. At ngayon ngang nalalapit na ang halalan, muli namang nagpaalala ang Presidential Task Force on Media Security na maging apolitical at non-partisan sa coverage sa halalan. Let us practice fair and ethical journalism at huwag po tayong magpapadala ng mga fake news na sinasabi, huwag po tayong maging partisan, trabaho lang po ang gagawin natin at patuloy po tayong maging mata ng taong bayan doon sa darating na halalan. Bernard, ayon pa nga kay Undersecretary na lugar upang magsagawa nga ng konsultasyon sa mga media practitioner sa naturang mga lugar. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa Quezon City.